Kabanata 211 hanggang 215. Oo, naimbestigahan na namin ito. Ito ay mula sa East Sea City Forging Association. Sa tabi niya ay ang anak ni Mu Chen, ang emblem ng East Sea Forging Association. Siya ay pinarangalan bilang pinakamahusay na henyo sa mga panday. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-training muli sila. Mas maliit. Kung pag-uusapan, ang East China Sea Forging Masters Association ay talagang nakagawa ng maraming talento sa paglipas ng mga taon. Sabi ng isang medyo may edad na sa tabi ng matanda bilang paghanga. Tumango ang maputing buhok, gusto kong makita kung ang batang ito ay makapagbibigay ng mga sorpresa sa atin ngayon. Mag-imbestiga pa, at pinakamahusay na siyasatin ang sitwasyon at background ng kanyang pamilya. Loud One, anong ibig mong sabihin? Gulat na napatingin ang nasa katanghali ang gulang sa matanda. Bahagyang ngumiti ang maputi ang buhok, bagaman ang ating Tianhai Forge Masters Association ay nakagawa din ng maraming talento, ang mga cutting-edge na talento ay hindi kasing husay ng Donghai. Dapat tayong laging humanap ng mga paraan para umunlad, mas bata, mas mababa ang kalidad. Isa rin itong pagkakataon para sa atin. Naiintindihan ko, gagawa ako ng arrangement. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumunta sa gilid upang i-dial ang komunikasyon ng gabay ng kaluluwa sa kanyang puso. Si Tang Wulan ay ganap na walang alam sa lahat ng ito, sa oras na ito, nagsimula na ang laro. Dalawang sinag ng liwanag ang kumikislap, at isang pares ng mga martilyo na nagpapanday ay lumitaw sa kanyang palad, ngunit hindi ito ang pares ng libong nagpapanday ng mabibigat na pilak na martilyo, kundi ang libong nagpapanday na mga martilyo ng tungsten na bakal. Ang martilyo ng kaliwang kamay ay bahagyang tumapak sa mabigat na pilak, na gumawa ng malutong na tunog ng ding. Si Mushi ay binibigyang pansin ang kanyang panig, at hindi sinasadyang gumawa ng parehong aksyon. Ang kanyang forging martilyo ay gawa rin sa 1,000 forging metal, at ang dalawang boses ay bahagyang magkasunod. Sumimangot si Tang Wulan, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Mushi, at pagkatapos ay malumanay na tumango, iniisip ang tungkol sa kanya. Bagamat hindi pa lubos na naiintindihan ni Mushi ang ibig niyang sabihin, sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay biglang naging matigas, at tumango siya kay Tang Wulan ng buong lakas. Ano man ang gustong gawin ni Tang Wulan, nagpasya siyang magtiwala sa kanya at gawin ang sinabi nito. Tingnan kung anong uri ng sorpresa ang maaari niyang dalhin, kahit na siya ay nabigo. Bata pa sila, at may mga pagkakataon pa sa hinaharap. Dang! Gumalaw ang martilyo gamit ang kanyang kanang kamay at dumapo kay Shen Yin. Ginawa rin ni Mushi ang parehong aksyon. Sa pagkakataong ito, halos sabay na nabitawan ng dalawa ang martilyo. Malinaw na naramdaman ni Mushi na ang kapangyarihan ng martilyo ni Tang Wulan ay mas magaan kaysa sa kanyang normal na oras, ngunit medyo malapit ito sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang kaliwang kamay ni Tang Wulan ay pumutok at nahulog. Ginawa ni Mushi ang parehong paggalaw. May mga forges sa paligid na nagsisimula ng magpanday. Kahapon, maraming tao ang hindi nakapagtanghal ng normal dahil sa mabagyong ritmo ni Tang Wulan. Matapos matutunan ang mga aral ng kahapon, ngayon ang mga forging master na ito ay nagsusumikap na makapasok sa kanilang forging state sa lalong madaling panahon. Ang libu-libong mga huwad na martilyo ng tungsten steel ay nanginginig, nahulog, nabunggo, at pagkatapos ay inalog ang isa pang martilyo. Binawasan ni Tang Wulan ang kanyang bilis, ngunit kahit na mabagal ang bilis, mayroong mahinang ritmo at ritmo. Pareho silang ginagawa ni Mushi. Papalapit ng papalapit ang bilis ng dalawang martilyo at bumabagsak na martilyo, at ang landing point at sound ritmo ay naging magkatulad. Ang bilis ng martilyo ni Tang Wulan ay unti-unting tumaas, gayon din si Mushi. Feeling, ritmo. Ang dalawang salitang ito ay patuloy na namamalagi sa isipan ni Mushi, at hindi siya kailanman nakagawa ng isang pambihirang metal na tulad ni Shen Yin ng mas madalas, ngunit sa pagkakataong ito, ganap na naiiba ang kanyang pakiramdam. Kadalasan ay nararamdaman niya ang hininga ni Shen Yin, ngunit kasunod ng pakiramdam ni Tang Wulan, nalaman niya na ang pakiramdam na ito ay unti-unting naging malinaw, at ang feedback ni Shen Yin ay patuloy na ginagawa sa ilalim ng pagtambulan ng ritmo at ritmo na ito. Kahangahangang feedback. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isang henyo sa pagpapanday, at hindi nagtagal ay naabsorb niya ang pakiramdam at ritmo na ito. Pinagmamasdan ni Tang Wulan ang mga pagbabago ni Mushi, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Senior sister talaga si senior sister. Okay naman talaga ang gusto kong gawin. Walang nakapansin sa kanila noong una, dahil napakabagal nilang ibinagsak ang martilyo. Ngunit unti-unting lumakas ang takbo ng magkapatid, at muling lumitaw ang malabagyong pagtambulan na parang kahapon. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ng dobleng martilyo ni Tang Wulan, at ganoon din ang ginawa ni Mushi sa kanyang ritmo. Ang isang pares ng forging martilyo ay parang mga gulong, na naglalabas ng mga after images, at ang walang kapantay na siksik na mga tunog ng percussive ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mabigat na pilak. Ang pinakakakaibang bagay ay ang ritmo ng dalawang strike ay eksaktong pareho, at maging ang posisyon at punto ng strike ay halos magkapareho. Si Shen Yin ay unti-unting lumiliit sa ilalim ng kanilang pagpapanday, at patuloy na nagbabago ng anyo, sila ay katulad ng isa't isa. Katamtaman ang mirror image ng kabilang partido.
Ang forging state na ito ay mabilis na natuklasan ng mga forging master sa rostrum. Ngunit pareho silang nagulat, ano ang ginagawa ng dalawang batang ito? Bakit pare-pareho lang ang kanilang forging rhythms? Ito ang unang pagkakataon na naganap ang ganitong sitwasyon sa forging competition. Si Mushi ay lubos na nasisipsip sa pakiramdam na iyon. Unti-unti, napakinggan niya ang feedback ni Shen Yin at ang mga tagay ni Shen Yin. Hindi niya kailangang maramdaman ang ritmo ng tanghulan sa partikular. Nagawa niyang kontrolin ng sarili ang iyong damdamin ay ibinalik sa pamamagitan ng panday na martilyo. Nakakamangha talaga ang pakiramdam na ito, hindi pa siya nakapasok. Wala siyang anumang distracting thought sa kanyang isipan ngayon, ang iba ay nakatutok lang sa forging. Hammer after martilyo, nagsimulang magbago si Shen Yin, patuloy na pumipilit, at patuloy na nagpapadala ng masasayang emosyon. Ang dalawang piraso ng nakalubog na pilak ay unti-unting nagpakita ng mga nakasisilaw na pattern ng Murray, at sila ay naging mas maliwanag habang sila ay tumatama. Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ni Mushi. Bagamat ang kanyang soul power cultivation ay higit na nakahihigit sa tanghulan, ang kanyang lakas ay mas mababa. Bagamat binawasan ni Tang Wulan ang lakas ng percussion sa isang antas na katulad ng sa kanya, hindi pa siya nagkaroon ng ganitong uri ng frequency dati. Boom, 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 boom. Ang serye ng mga pagtambulan ay nakalulugod, ngunit si Mushi ay ganap na nakakalimutan. Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay na-injected sa braso ng mag-isa, pinapanatili ang isang mataas na dalas ng forging, at ang kanyang buong pagkatao ay naisama na dito. Ang natutunan niya sa paglipas ng mga taon ay tila nagsanib sa isa sa sandaling ito, at ang kahangahangang pakiramdam ay nagtulak sa kanya na kumanta ng malakas. Ayun na. Paulit-ulit na inuulit ni Mushi ang pangungusap na ito sa kanyang puso. Boom! Nahulog ang huling martilyo, at biglang, dalawang malambot na ningning ang bumangon ng sabay, na lumitaw kay Shen Yin sa harap ni Tang Wulan at Mushi, ayon sa pagkakabanggit. Lumipad palayo si Bao Guang, ngunit mula sa direksyon ng rostrum, kitang-kita ito ng napakalinaw. Ano? Aura! Sigaw ng maputing buhok. Sa rostrum, lahat ng Sky-Sea City at ang mga forging masters mula sa Sky-Sea Alliance ay natulala. Si Shen Yu ay nasa podium din, ngunit siya ay nasa kabilang panig, at siya ay nanunood ng laban sa pagitan ni Tang Wulan at Mushi. Nang makita niyang magkasabay ang ritmo ng dalawa, nabigla rin siya at hindi maipaliwanag. Ano ang ginagawa ng dalawang batang ito? Bukod dito, bakit hindi ginamit ni Tang Wulan ang kanyang 1000 forged heavy silver hammer na may stackang hammer effect, ngunit isang mas ordinaryong 1000 forged tungsten steel hammer? Anong ginagawa niya? Nawala ang lahat ng pagdududa sa sandaling umakyat si Bao Guang. Alam ni Shen Yu na nakumpleto ni Tang Wulan ang second rank forging ng 1000 forgings, ngunit ang hindi niya inaasahan ay kahit si Mushi ay natapos din ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Alam mo, hindi pa rin third level blacksmith si Mushi, hindi man lang siya stable para sa 1000 forging. Ang forging A1000 forging ay gumagana sa Bao Guang, kahit na ito ay isang kislap lamang ng liwanag, nangangahulugan din ito na mula sa sandaling ito, siya ay opisyal ng naging isang pangatlong antas na master ng forging. Ang 14 na taong gulang na pangatlong antas na panday ay kapansin-pansin din. Sa juvenile group, walang pangatlong antas na pag-iral, at si Tang Wulan ay pang-apat na antas, na hindi binibilang. Nagbubulungan. Hindi ko alam kung sinong panday ang nakalunok ng laway, at Jin Aiseng ang maputing buhok. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay tumalon mula sa rostrum ng isang hakbang. Nang makita ang kanyang nababaluktot na mga galaw, parang hindi naman. Matanda. Hindi man lang niya alintana na ito ay isang laban, at nagmamadaling pumunta sa direksyon kung saan si Tang Wulan at Mushi ay nasa 3 at 2 galaw. Sa sandaling ito, ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang 1000 forged tungsten steel hammer, at ang mabigat na pilak sa kanyang harapan ay lumitaw na kulay pilak na puti na may mapusyaw na asol na halo, at ang pattern ay maayos at pantay, na kumakalat sa bawat sulok. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, nag-iisip. Inalalayan ni Mushi ang kanyang katawan gamit ang kanyang napakawalang imahe na mga kamay sa forging din. Yung feeling na ngayon lang. Ang kanyang magagandang mata, kumikinang na parang mga bituin, ay paulit-ulit ang ritmo at damdamin ngayon lang sa kanyang isipan. Alam niya na siya ay tumaas sa isang mahusay na antas, at ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang labis na kalaliman mula sa The Emotions of Metal. Nalubog din siya sa napakagandang pakiramdam na ito, naramdaman ang lahat ng nakuha niya noon. Huwag kang pumunta doon. Nang malapit nang sumugod ang maputing matandang lalaki kina Tang Wulan at Mushi, hinarang siya ni Shen Yu, nasa mingu sila. Huwag mo silang istorbohin, sabi ni Shen Yu sa malalim na boses. Huminto ang maputing buhok, at ganoon din ang ginawa ng iba pang mga panday. Lahat sila ay panday na hindi bababa sa level 5, at syempre alam nila kung gaano kahalaga si Mingwu sa mga panday. Nakatayo sa harapan nila, nakita na nila ng malinaw ang 2 piraso ng forged immersion silver. Walang alinlangan na ito ay isang tapos na produkto ng 2,000 forging, at ang kalidad ay dapat na umabot sa 2 grado.
Ang second rank 1000 Forging Heavy Silver ay maaari lamang kumpletuhin ng isang normal na pang-apat na antas na panday, at ang dalawang maliliit na lalaki sa harap nila ay nakumpleto na ito. Sa paghusga sa kanilang pangunawa, marahil ito ay isang flash lamang sa kawali. Gayunpaman, ito ay sapat na. Hindi bababa sa nangangahulugan na silang lahat ay tatlong antas na panday. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay lumingon at tumingin kay Sen Yu. Xiaoyu, ikaw ay East China Sea Forge Masters Association ay talagang isang magandang pamamaraan. Si Mu Chen ay talagang kamangha-mangha. Siya talaga ang Nagel Inang ng dalawang kahalili sa edad na ito. Lalo na ang batang ito, nakakita ako ng impormasyon, ito ay 10 taong gulang pa lamang. Saan ka nakakita ng ganoong kakatuwa? Nang makita ni Sen Yu ang mayabong matandang lalaki na may pagkabalisa, ngumiti si Sen Yu. Lao Duan, huwag kang mag-alala. Swerte rin natin ang pag-uusapan. Alam mo itong anak ni Mushi, talentado na siya mula pa noong bata pa siya. Kung tungkol kay Wulan, ang batang ito, siya ang nag-iisang alagad ng ating Pangulo. Ang batang ito ay talagang napakatalino ng mga kasamahan sa asosasyon. Payo. Ang kanyang mga pahayag ay maaaring ilarawan bilang pagtatago ng mga karayom sa Mayan Li, na hindi lamang nagpapaliwanag ng mga pinagmulan ni Tang Wulan at Mushi, ngunit itinuturo din na si Tang Wulan ay personal na alagad ni Mu Chen, upang ang mga huwad na ito na nakatitig sa kanya ay hindi dapat umatake sa kanya. Ang iba't ibang mga forging master ay may sariling pamamaraan ng forging, at iba't ibang pamana ang ipapasa. Ang mabubuting master ay mahirap hanapin, at gayon din ang mahuhusay na apprentice. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng minanang alagad na ipinanganak sa asul? Napik ni Tang Wulan itong second rank 1000 forged heavy silver na ito ay wala sa kanilang paningin, ngunit ang kanyang edad ay kakilakilabot. 10 taong gulang na si Chen Duan, hindi pa niya narinig ang tungkol dito, at hindi kailanman lumitaw sa buong kasaysayan ng industriya ng pagpapanday. Ito ay simpleng. Medyo maikli ang paghinga ni Duan Lao, at tumingin siya kay Sen Yu at sinabing, bakit hindi ko pa narinig si Mu Chen na tumatanggap ng disipulo? Narinig mo na ba ito? Ang mga panday ng Tianhai Blacksmiths Association ay umiling at sinabing, hindi ko pa ito narinig. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sen Yu at sinabing, Lao Duan, ano ang ibig mong sabihin? Ngumuso si Old Duan, hindi ka wili-wili. Okay, bumalik tayo, huwag makaapekto sa kompetisyon ng mga bata. Pagkasabi nito ay nanguna siya sa paglalakad patungo sa rostrum. Sa sandaling umalis sila, itinaas na ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Para sa kanya, kahit na si Mingwu ay hindi kasing epektibo ni Mushi, napik niya ang kanyang pinakapamilyar na Shen Yin. Ngayon lang, malabo niyang nakita ang A-Touch of Forging a product. Alam mo, gumamit siya ng 1,000 forged tungsten steel hammer. Paano kung ito ay 1,000 forging immersion silver hammer? Si Tang Wulan ay hindi bababa sa 60% na sigurado na makakapag-produce siya ng isang produkto. 1000 forging first grade semi-spiritual forging, mas maaga itong umabot sa antas ng 1000 forging first grade, mas madali itong maunawaan ang espiritual na forging sa hinaharap. Ang pangunahing kulang sa kanya ngayon ay ang kanyang cultivation level. Kahit na siya ay ipinanganak na may banal na kapangyarihan, kinalkula ito ni Mu Chen para sa kanya, ngunit kailangan niyang maabot ang ikatlong singsing o higit pa bago niya makumplito ang espiritual na pagpapanday. Dahil ang huling proseso ng espiritual na pagpapanday ay ang pagbibigay ng sigla sa huwad na metal at magdagdag ng mga espesyal na katangian dito. At ang pinagmula ng katangiang ito ay ang panday mismo, o ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng wan at metal. Sa pangkalahatan, kailangan ng mga forging masters ang 4 na ring upang makumplito, kahit na si Tang Wulan ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan, kailangan niya ang espiritu ng kapangyarihan ng 3 kapaligiran na kaharian upang bahagyan na suportahan ang epekto ng espiritual na forging. Gayunpaman, kahit paano mo ito sabihin, ang pagkumpleto ng 1000 forging grade 1 ay maaaring ituring na pagbubukas ng pinto sa spirit forging. Kung mas nararamdaman mo, mas naiintindihan mo at lumalapit sa metal, mas mataas ang rate ng tagumpay ng espiritual na forging. Nagtakda si Tang Wulan ng mga layunin para sa kanyang sarili bago siya dumating upang lumahok sa kompetisyon. Bago ang ikatlong ring, kailangan niyang kumpletuhin ang lahat ng mga bihirang metal na kanyang mahahanap para makumplito ang unang baitang ng 1000 forging. Sa ganitong paraan, kapag naapektuhan niya ang espiritual na pagpapanday, ang antas ng tagumpay ay tataas ng husto. Posible ring bumili ng mga bihirang metal na may mas kaunting pera. Antong hininga si Mushi, itinaas ang kanyang ulo, tinitingnan ang piraso ng pilak na metal na bahagyang kumikinang sa kanyang harapan sa paraang tulala. Ilang sandali, bahagyang nabawasan ang diwa niya. Bagamat hindi pa rin maihahambing ang kanyang kakayahan sa pagpapanday sa mga Panginoon, mayroon siyang ama sa antas ng Santo Craftsman, na pamilyar sa high-level forging mula pa noong bata pa siya, at natural niyang makikita na pinik niya ito anong antas na ang naabot ng block metal. 1000 forging, ikalawang baitang. Ito pala ay pangalawang produkto. Para sa kanya na hindi man lang sigurado kay Chen Duan, gaano kahangahangang magkaroon ng second-grade existence. Bukod dito, ang maikling pag-unawa lamang na ito ay malalim na naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng Chen Duan.
Siya ay may lubos na pagtitiwala na siya ay may kakayahang gumawa ng anumang metal forging. Ibig sabihin, opisyal na siyang pumasok. Ang hanay ng mga panday sa ikatlong antas. Paglingon kay Tang Wulan, ang kanyang tingin ay naging kakaiba, gamaan, hinangaan, at kasabay nito ay nagkaroon ng masalimuot na damdamin ng inggit at hindi maipaliwanag. Ang guro, ang mangangaral at ang nalinlang ng karma, sa isang kahulugan, dinala lang siya ni Tang Wulan sa ganoong proseso. Siya ang tumulong sa kanya na maabot ang ikatlong antas, at gumawa siya ng mga bagay na hindi kayang gawin ng kanyang ama. Ginamit niya ang sarili niyang ritmo para imaneho ang sarili, dinala ang sarili sa kanyang estado, at natagpuan ang shortcut sa Chengduan. Inalis ang forging martilyo, lumakad si Mushi sa gilid ni Tang Wulan, iniunat ang kanyang kamay upang haplasan ang kanyang ulo, at pinisil ang kanyang pisngi, nang hindi nagsasabi ng salamat, Terena. Nang matapos siyang magsalita ay nanguna siya at lumabas. Nang makitang nakatalikod pa rin ang nakatatandang kapatid na babae, ngumiti si Tang Wulan. Sa maraming pagkakataon, hindi na kailangang magsabi pa. Paglabas ng forging competition field, huminto si Mushi, sasali ka ba sa individual na kompetisyon? Tumango si Tang Wulan, Senior Sister, bakit hindi ka sumali sa individual na kompetisyon? Napakalakas mo, siguradong makakakuha ka ng magagandang resulta sa individual na kompetisyon. Pangatlong singsing na ngayon si Mushi, at batay sa pangunawa ni Tang Wulan sa kanya, ang kanyang martial spirit ay isang napakalakas na pag-iral. Marahang umiling si Mushi, hindi. Ang talento ko sa pagmamik ay mas mababa kaysa sa iyo. Pagkatapos mong lumitaw, talagang nagbago ang aking kaisipan. Pinag-isipan kong mabuti kung dapat ba akong maging isang forger o a soul master o isang battle armor master. Gusto kong magkaroon ng lahat ng mga pagkakakilanlan na ito, ngunit sa huling pagsusuri, isa pa rin akong panday. Kaya naman, itutuon ko ang halos lahat ng aking enerhiya para sa pagtutuon. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Tang Wulan na may malalim na mga mata at sinabing, Wulan, ang iyong talento ay higit sa akin. Kahit na sa mundo ng mga panday, ikaw ay isang walang katulad na henyo na hindi pa nakikilala sa loob ng isang siglo. Sinabi sa akin ng aking ama na kung maaari kang magpatuloy sa pag-unlad na tulad nito, posibleng maapektuhan ang master craftsman sa hinaharap. Kaya, kung gusto mo ng panday, kailangan mong maglagay ng mas maraming enerhiya. Marahang tumango si Tang Wulan. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Mushi. Pinapaalalahanan siya ni Mushi na kung mahilig siya sa pamimiki, hindi siya dapat masyadong magambala. Gayunpaman, kumpara sa forging, ang kanyang layunin ay dapat na isang battle armor master. Iyon ang pangarap niya noong bata pa siya. Noong bata pa siya, pinangarap niyang maging mecha master. Matapos sundan si Wu Changkong, napagtanto niya na ang tunay na makapangyarihan ay ang armor master. Ang pagpanday ay ang kanyang paraan ng paghahanap buhay. Mahilig din siyang magpanday, pero higit pa, umaasa pa rin siyang maging mecha. Tama ang battle armor master. Senior sister, mahilig akong mag-forging. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ko sa iyo. Higit sa akin ang talento mo sa martial arts. Ang kaluluwa ko sa martial arts ay sila Yingkao. Simula bata pa lang ako, maraming tao na ang nagsabi sa akin na ang martial arts kung kaluluwa ay basurang martial arts soul. Ginamit ko ang lahat ng pagsisikap ko para mapabilis ang soul power na maging mas malakas pa rin ang partner ko, pero para mapanatiling mas malakas ang soul power ko, para maging mas malakas pa ang aking partner, blacksmith, kailangan din ng soul power, kaya, kailangan kong magsikap pa sa lugar na ito, at talagang umaasa akong maging battle armor master. Natigilan si Mushi, oo. Kaya isa lang ang singsing mo. Nakalimutan ko, hindi ka makapangyarihan sa lahat. Lumalabas na mas mababa ka sa akin sa usaping individual na lakas. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na may tatlong itim na linya na bumagsak sa kanyang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Biglang tumawa si Mushi, sa pag-iisip tungkol dito, pakiramdam ko ay mas balanse ang aking puso. Well, walang sino man ang makapangyarihan, hindi mo kaya. Okay, let's go. Kahit kapatid ko, hindi ako sumasali sa mga individual na kompetisyon, ngunit ang mga kompetisyon ng koponan ay makilahok, hindi ako magiging maawain pagdating ng panahon. Siyempre, ang premise is that you can run into me persist. Kumaway si Tang Wulan kay Mushi, at tumakbo palayo tulad ni Fei, malapit na ang oras. Nang makita ang kanyang pag-alis, unti-unting nawala ang ngiti ni Mushi, at bamulong siya sa kanyang sarili, tama si tatay. Dapat talaga magkaroon ako ng magandang relasyon sa kanya, itong batang ito. Humph, gusto ko talaga. Pisil-pisil siya hanggang mamatay. Matapos sabihin ang huling pangungusap, muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Pagpasok sa playing field, mabilis na tiningnan ni Tang Wulan ang kasalukuyang record ng progress ng laro, at may ilang oras pa bago siya lumitaw sa field. Ang mga individual na laban ay pumasok sa ikalawang round, at tila na-extend ang oras ng bawat laban. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mabubuting kaibigan sa hindi kalayuan. Sabay na tumayo sina Xie at Guyu, at pareho silang nanunood ng kasalukuyang laro. Mabilis na naglakad si Tang Wulan papunta sa kanila. Tapos na ang forging ratio. Paano na?
Tanong ni Guyu. Sinabi ni Tang Wulan, talagang okay na maging kwalipikado. Depende ito sa panghuling tagumpay bukas. Ang pagpapanday ng mga kompetisyon sa dibisyon ay hindi palaging binibigyang pansin, at 3 araw sa kompetisyon ng junior group ay sapat na upang magpasya kung sino ang mananalo. Nagkumpara ka ba? Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Guyu, hindi pa, naghihintay. Sinabi ni Tang Wulan, paano ito? Mayroon bang anumang partikular na malakas? Sinabi ni Guyu, medyo kaunti. Ngayon ko lang nakita na kumilos ang mga Spirit Master na may pangatlong lakas ng ring. Ang ikatlong ring ay magdudulot ng tiyak na banta sa atin. Oo. Hindi imposible para sa junior group na may pinakamataas na limitasyon na 15 taong gulang na maabot ang ikatlong ring, at dapat mayroong ilang tao. Parehong mas magaling sina Guyu at Xe, pareho silang two-tiered, at ang kanilang espiritu ay hindi karaniwan, ngunit si Tang Wulan ay magaling lamang kay Lan Yingkao, at isang espiritong kakayahan lamang. Bagamat ang Blue-Silver Grass ay nasa antas ng milenyo na ngayon, marami pa rin ang pressure sa isang spirit ring na nakaharap sa 3 spirit ring. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kumpiyansa ni Tang Wulan. Hindi niya naisip kung gaano siya kagaling sa individual competition. Ang pagsali sa kompetisyon ay higit na mahahasa ang sarili at matalo sa mas malakas na kalaban. Hindi naman big deal. Sa sandaling ito, biglang namula ang mga mata ni Tang Wulan. Naglakad ang 2 tao sa kanilang direksyon, at ito ay talagang isang makipot na daan para sa Yuanjia. Si Ye Xinglan ang lumakad sa unahan, at si Xu Lizi ay naglakad sa likuran niya na parang isang bag ng galit. Hindi man lang siya mag-sign up sa individual competition, di ba? Natahimik si Tang Wulan saglit, ngunit may mga inaasahan talaga siya. Gaano kalakas ang 2 Spirit Master na ito mula sa Shrek Academy? Naghihintay para sa laro. Lumapit si Ye Xinglan kay Tang Wulan, ang ngiti sa kanyang mukha ay halatang hindi maganda. Bahagyang sinabi ni Tang Wulan, nag-sign up ka rin para sa individual na kompetisyon. Naalala ko noong nagpasya kang mag-sign up, nagsimula na ang individual na kompetisyon, tama. Sinabi ni Ye Xinglan, ano ang kailangang gawin nito? Kailangan ko lang makipag-usap sa organizer at maging handang makipagpalitan ng mga ideya sa iyo, at natural na makakakuha ako ng isang pambihirang lugar. Lalo na pagkatapos kong ipangako sa kanila na hindi ako lalaban para sa nangungunang 8 lugar. Higit pa sila. Natutuwa ako na nandito ako. Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Bahagyang sumama ang pakiramdam. O siya pala, kailangan kong sabihin sa iyo ang magandang balita. Ang kalaban na iginuhit mo ngayon ay hindi nakakapaglaro sa ilang kadahilanan. Kaya't ang iyong kalaban ay naayos na muli, ako ito. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Ye Xinglan. Si Tang Wulan ay tila nakakita ng maliit na diablo na humahampas sa kanyang ulo, hindi niya kailangang isipin na alam niya kung ano ang kanyang layunin. Parehong naging malungkot ang mga ekspresyon ni Xe at Guyu, lalo na ang mga mata ni Guyu ay bahagyang nanliit, at isang mahinang malamig na liwanag ang kumislap. Hindi iniwasan ni Tang Wulan ang kalahati ng kanyang tingin, kaya tumingin siya kay Ye Xinglan, na may maaraw na ngiti sa kanyang mukha, okay. Okay. Hindi ba siya natatakot? Hindi mapigilan ni Ye Xinglan na matigilan. Hindi ba dapat matakot itong lalaking ito na makipaglaro sa akin? Galing ako sa Shrek Academy. Wala siyang makitang anumang negatibong emosyon sa mukha ni Tang Wulan, ang tanging nakita niya ay ang kanyang ngiti na puno ng sikat ng araw. Kinindata ni Xu Lizi si Tang Wulan mula sa likuran, na tila nagpasuko sa kanya. Ngunit si Tang Wulan ay pumikit, nakatingin lang kay Ye Xinglan ng payapa. Ang mukha ni Ye Xinglan ay unti-unting naging malungkot, at muli siyang tumango kay Tang Wulan, okay, very good. Gusto kong makita kung gaano ka kaya. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at nagpatuloy sa panunood ng laro ng walang pakialam. Humigpit ang braso, at nang lumingon siya, nakita kong hinawakan na ni Guyu ang kanyang braso, at may kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay lang. Dumating kami para lumahok sa kompetisyon, na orihinal na umaasang hamonin ang malalakas, para magkaroon ng praktikal na karanasan para mapaunlad ang ating sarili. Ito ay isang bihirang magandang pagkakataon na makipaglaro laban sa mga nangungunang mag-aaral ng Shrek Academy, masaya ako huli na ang lahat. Bakit ganyan kayong lahat? Matatalo ba ako? Mahusay na sinabi, gawin ang iyong makakaya, at bigyan ng buong laro ang iyong mga kakayahan, at ikaw ay mananalo. Isang malamig na boses ang nagmula sa likuran, at ang 3 sa kanila ay sabay na napalingon, nakita lamang si Wu Changkong na hindi alam kung kailan siya dumating sa likuran nila. Si Wu Changkong ay tumango kay Tang Wulan na lubos na nasisiyahan. Lalo niyang pinahahalagahan ang alagad na ito. Siya ay hindi lamang may matalinong pag-iisip, matalas na pagmamasid at isang malaking larawan, ngunit mayroon ding malaking puso. 10 taong gulang pa lang siya ngayon. Paano kung maghintay siya hanggang 20 siya? Ano kaya ito? Sapat na ang 10 taon para baguhin ang maraming bagay. Bagamat hindi sapat ang kanyang martial arts, ang nakuhang mutation ay nagawa na siyang lumipat patungo sa kagubatan ng malakas. Kung magpapatuloy ito, siguradong lalakas siya. Teacher Wu, nagmamadaling tawag ni Tang Wulan.
Lumapit si Wu Changkong sa kanya at same time na sinabi, hayaan mo nang walang pressure. Ano man ang tagumpay o pagkatalo, basta laruin mo ang iyong sarili, sapat na. At saka, sa aking palagay, hindi ka ganap na wala sa pagkakataon. Oo, magalang na sagot ni Tang Wulan. Sa kanyang mga mata, nagsimulang tumibok ang mga spark. Ang kalaban mula sa Shrek Academy, ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang subukan ang kanyang sariling lakas. Pagkaupo, ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga. Gusto niyang gamitin ang kanyang pinakamabuting kalagayan para harapin si Ye Xinglan. Naglaro si Xe sa unang laro, hindi pa rin malakas ang kanyang kalaban, at maayos siyang nanalo sa laro pagkatapos ng wala pang 5 minutong pagkakasalubong. Sa wakas ay nakarating sa Tang Wulan. Tumalon siya mula sa lupa, na may ngiti sa kanyang mukha, at humakbang patungo sa mesa ng kompetisyon. Sister Xinglan, walang ginawang masama si Wulan, kailangan mong maging maawain. Puno ng pagmamakaawa ang mukha ni Xu Lizhi, at marami pa rin siyang pagmamahal kay Tang Wulan, lalo na kay Tang Wulan. Ang antas ng pagkain ay isang bagay na ngayon lang niya nakita sa kanyang buhay. Ang pinakamahusay na paraan upang lupigin ang isang mahilig sa pagkain ay maging mas mahilig sa pagkain kaysa sa kanya. Ito ay ganap na napatunayan sa maliit na taong grasa na si Xu Lizhi. You still have the face to say. Kung hindi dahil sa'yo, magiging masama ba ako? Huwag mo akong alagaan at tingnan mo kung hindi ko siya aalagaan. Humph. Gaya ng sinabi niya, inalis ni Ye Xinglan ang pagkakatali ni Xu Lizhi at pumasok sa laro. Tore. Sa exhibition match sa simula ng Sky Sea Alliance Tournament, walang gaanong tao ang nakapansin na si Ye Xinglan ay nasa dulo. Bukod dito, ngayon hindi siya nagsuot ng mga uniforme ng Shrek Academy, ngunit isang dilaw na mahabang damit, siya ay mukhang isang magandang maliit na batang babae. Sumakay silang dalawa mula sa dalawang direksyon ng yugto ng kompetisyon, at hindi nagalit si Ye Xinglan nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan. Sa kanyang opinyon, ang ngiti ni Tang Wulan ay malinaw na panunuya sa kanya. Nakaramdam siya ng malinang maisipan niyang huhugasan ang mga mata ng iba na kumakain ng libreng pagkain noong araw na iyon. This bastard, let's see how I deal with him today. Ang referee, tulad kahapon, ay inihayag lamang ang mga patakaran ng laro, at ang dalawa ay nagsimulang maghanda. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at tinitigan si Ye Xinglan. Pagkatapos lamang ng isang maikling pahinga, ang kanyang espiritu at enerhiya ay ganap na nasa tuktok nito. Siya ay tulad ng isang bukal, mas malaki ang presyon mula sa labas ng mundo, mas malakas ang kanyang rebound. Sa oras na ito, puno na ng fighting spirit ang puso niya. Mas gugustuhin niyang harapin ang isang mabigat na kalaban tulad ni Ye Xinglan kaysa sa wala siyang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban tulad ng kahapon. Ang ganitong mga kalaban ay walang kaunting improvement sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban para sa kanya. 3, 2, 1, magsimula. Sa anunsyo ng referee, inulit ni Tang Wulan ang mga lumang pakulo, na ang kanyang kaliwang paa ay nasa lupa, at ang tao ay sumugod patungo kay Ye Xinglan. Kasabay nito, ang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap, at isang bilog ng lila na umiikot sa paligid. Lila. 1,000 taon na spirit ring. May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Ye Xinglan. Hindi niya nakita si Tang Wulan noong siya ay nakikipaglaban, ngunit malabong naramdaman na ang pagbabago bago ng kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay hindi malakas. Isang singsing ang inaasahan niya, ngunit hindi niya inaasahan na ang isa sa singsing ng lalaking ito ay isang 1,000-year spirit ring. Sa sandaling ito, ang isang kayamanan ng kaalaman ay agad na nagbigay sa kanya ng isang serye ng mga paghatol. Ang pagiging makatiis sa 1,000 taon na singsing ng espiritu ay nangangahulugan na ang pisikal na lakas ng kalaban ay lubhang nakakatakot, maging ang espiritual na lakas, kung hindi, imposibleng mapaunlakan ang Purple Spirit Ring at ang 1,000-year spirit. Ang talento ni Tang Wulan na ito ay mas mahusay kaysa sa inaakala. Gayunpaman, hindi nito pinahintulutan na magbago ang fighting spirit ni Ye Xinglan. Ipinanganak siya sa Shrek Academy at ipinanganak na may kumpiyansa. Sa pag-angat ng kanyang kanang kamay, dalawang bilog ng mga singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpapalabas ng liwanag, 200 taong gulang na mga singsing na espiritu. Ito ay eksaktong kapareho ng kinaharap ng Soul Master na si Tang Wulan kahapon. Gayunpaman, nang lumitaw ang martial spirit ni Ye Xinglan, iba ang pakiramdam ni Tang Wulan. Isang mahabang espada ang lumitaw sa palad ni Ye Xinglan. Ang buong katawan ng mahabang espada ay ipinakita sa maliwanag na dilaw. Tila mayroong hindi mabilang na liwanag ng bituin sa espada. Ang maliwanag na liwanag ay partikular na kapansin-pansin kahit sa araw. Walang malakas na espiritong kapangyarihan ang lumitaw, ngunit nang ang hawakan na ito nang lumitaw ang espada, si Ye Xinglan mismo ay tila nawala, at ang kanyang hininga ay ganap na sumanib sa espadang ito. Ang katawan at espada ay iisa. Magagawa ba ito ng isang 10 taong gulang na batang babae? Sa madla, ang mga taong nakapansin sa laro, ang tunay na malakas at mapagmasid, lahat ay natigilan. Ang distansya sa pagitan ng Tang Wulan at Ye Xinglan ay palapit ng palapit. Sa halip na bitawan ang asul na pilak na damo, direktang sinuri niya ang kanyang kamay at hinawakan ito sa balikat ni Ye Xinglan.
Noon lang lumipat si Ye Xinglan. Bigla siyang humakbang pasulong gamit ang kaliwang paa. Ang hakbang na ito ay tila casual at karaniwan, ngunit napakalakas nito para kay Tang Wulan. Naramdaman lang niya na natapakan ni Ye Xinglan ang kanyang pinaka-awkward na posisyon sa hakbang na ito. Sumugod siya at sumugod sa tulong ng salpok. Ang oras para umiwas si Ye Xinglan ay dahil lang sa wala siyang oras na magpalit ng direksyon at kasabay nito ay ang kanyang katawan ay sumugod na sa lugar. Huli na para lumingon. Sa pagdampi ng mahabang espada sa kamay ni Ye Xinglan, diretso itong naghiwa sa ilalim ng kanyang tadyang. Ang mga galaw ay freehand at makinis, walang kahit katiting na usok, at ang bilis ay hindi mabilis, ngunit sa sandaling ilabas niya ang espada, ang talam ay nadikit na kay Tang Wulan. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang malakas na pisikal na kalidad, na may mabangis na pag-ikot sa kanyang baywang, at ang kanyang buong katawan ay pilit na yumuko sa gilid, kahit na ang ganitong uri ng aksyon ay hindi pa rin sapat para makaiwas sa atake ng espada. Ngunit lumikha din ito ng oras para sa kanya. Pagwawalis ng kanyang kanang braso pababa, ang mga gintong kaliskis ay tahimik na lumitaw, na nagwawalis sa gilid ng talam. Sa isang malutong na tunog ng ding, naramdaman lamang ni Ye Xinglan ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang katawan ay umikot, at ang lakas ay naalis, at ang tao ay lumipat ng 2 metro sa gilid. Hindi rin komportable si Tang Wulan. Naramdaman na lang niya na may nanlamig sa kanang braso, at may kakaibang kapangyarihan na gustong bumuhos sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay puno ng pagsabog. Kapag nakapasok na, malamang. Sesabog. Nagmamadali niyang hinikayat ang kapangyarihan ng espiritu at kapangyarihan ng linya ng dugo, at ang dalawang kapangyarihan ay ganap na natakpan, at ang kapangyarihang ito ay naharang mula sa labas. Magkagayunman, isang sinag ng liwanag ang sumabog sa gininto ang kaliski sa ibabaw ng kanyang kanang braso, dahilan para masuray-suray siyang 2 hakbang sa gilid. Sa paghusga sa mga kamay, kitang-kita na nagdusa si Tang Wulan. Ngunit isang pagtataka ang bumungad sa mukha ni Ye Xinglan, at ang kapangyarihan ng bituin na nakakabit sa kanyang Star God Sword ay hindi makapasok sa katawan ng kalaban. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit isang three-ringed Spirit Master ay hindi ito mapipigilan. Kakaiba talaga ang katawan ng lalaking ito. Ang kaliskis sa braso niya. Bagamat humatol si Ye Xinglan sa kanyang puso, hindi man lang mabagal ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Sa sandaling tumigil ang kanyang katawan sa pag-ikot, ang Star God Sword ay tumusok na muli, at ang una sa 2 spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagniningning. Isang kumpol ng liwanag ng bituin ang lumabas sa pamamagitan ng espada, at dumiretso sa Tang Wulan. Nagulat si Tang Wulan. Sa karanasang kakatanggap pa lamang niya, alam niya ang katakutan ng mahabang espada ng kalaban, at napakahirap para sa kanya na lumaban ng walang kakayahan sa espiritu, lalo pa ang pagpapakawala ng kakayahan ng espiritu. Hindi siya naglakas loob na itago ang sarili, isa-isang dumagsa ang asul na pilak na damo, hinabi sa isang malaking lambat sa kanyang harapan, at sabay na binalot si Ye Xinglan at ang kanyang bituin ng liwanag. Walang kinalaman ang martial spirit niya sa kaliskis sa braso niya. O kambal na espiritu. Muling gumalaw ang puso ni Ye Xinglan. Om. Ang liwanag na bituin ay bumangga sa asul na pilak na damo, at hindi sumabog, ngunit agad na sumambulat ang isang layer ng gintong liwanag na parang likido, na tumatakip sa asul na pilak na damo. Ang mga gininto ang sinag ng liwanag na ito ay mabilis na kumalat, at ang lahat ng asul na pilak na damo na natatakpan nito ay naging maputlang ginto, at nawala ng kontrol si Tang Wulan. Ano ba talaga ito? Ang higit na ikinagulat ni Tang Wulan ay na itinutok ni Ye Xinglan ang Star God Sword sa kalangitan, at ang kanyang sariling gininto ang asul na pilak na damo ay itinayo din sa kalangitan, naganap na nagbubukas ng frontal defense. Anong kakaibang kakayahan ng espiritu? Nagulat si Tang Wulan, ngunit sa parehong oras ay mabilis siyang umatras. Kasabay nito, ang purple na ilaw ay kumislap sa kanyang mga mata, at ang purple magic pupil ay na-activate. Sa oras na ito, sa pagharap sa napakalakas na kaaway, magagawa lang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ipinikit ni Ye Xinglan ang kanyang mga mata nang makita niya ang lilang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan. Kasabay nito, ang pangalawang bilog ng spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang ng maliwanag, at isang layer ng liwanag ng bituin ang tumakip sa kanyang katawan. Ang purple magic pupil attack ni Tang Wulan ay talagang hindi gumana. Isang kalasag na maaaring ipagtanggol laban sa mga pag-atake sa isip. Nalampasan na ni Ye Xinglan ang blue-silver grass barrier na kinokontrol niya, at itinuro ng Star God Sword si Tang Wulan. Kasabay nito, ang mga hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang naging magulo, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang isang bulaklak sa kanyang harapan, na para bang may iilan pang Ye Xinglan, at sabay na sinalakay siya mula sa iba't ibang direksyon. Hindi maganda. Sa mga tuntunin ng aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, siya ay napakayaman, ngunit mahirap para sa isang matalinong babae na magluto ng walang kanin. Pansamantalang kontrolado ng kalaban si Wan, ano pa ang magagawa niya? Sa sandaling ito, ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Dahil hindi ka makakita ng malinaw, pakiramdam mo. Ang kanyang mental na kapangyarihan ay higit sa 200, ang kalagitnaan ng antas ng Lingtong Realm,
kasama ng madalas na pag-forging, ang pangunawa sa mga panlabas na bagay ay malayo sa mga ordinaryong tao. Habang nakapikit, ang kanang kamay ay nagsimula ring mag-mutate ng mabilis, naging Golden Dragon Claw. Ding! Ang mga kuko ng Golden Dragon ay umindayog ng paalang, na nakaharang sa espada na tumusok sa kanyang balikat. Ang kapangyarihan ng bituin ay direktang hinarang ng mga kuko ng gintong dragon. Bagamat kumikinang ng maliwanag ang Star God Sword, hindi nito nagawang tumawid sa Thunder Pond. Ang mga kuko ng gininto ang dragon ni Tang Wulan ay malapit ng ikabit, ngunit ang reaksyon ni Ye Xinglan ay napakabilis. Sa isang pitik ng kanyang pulso, ang Star God Sword ay binawi. Kasabay nito, ang kalasag ng liwanag ng bituin sa paligid ng kanyang katawan ay dumagsa patungo sa Star God Sword na parang dagat ng mga ilog. Biglang nagningning ang Star God Sword. Sa sandaling ito, naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang blue-silver grass ay nawala sa kontrol. Ang mga kuko ni Jinlong ay sumubok pasulong at dumiretso kay Ye Xinglan para barilin. Hinahatulan na niya ngayon ang posisyon ni Ye Xinglan batay sa kanyang persepsyon, na mas tumpak. Some means, mukhang magiging seryoso ako. Lumutang si Ye Xinglan at pagkatapos ay umatras, kumikinang ang liwanag sa kanyang magagandang mata, na parang may dalawang bituin sa kanyang mga mata. Sa kaunting liwanag ng bituin na nananatili, humakbang siya sa isang hakbang, at ang kanyang bilis ay biglang nadouble. Ang Star God Sword sa kanyang kamay ay tila naging libu-libong bituin, na nakabalot kay Tang Wulan. Ang asul na pilak na damo ay nagsasara upang tumulong sa pagtatanggol. Ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay patuloy na nagbabago, at bawat espada ay tumutusok sa asul na pilak na damo. Ang asul na pilak na damo ay mabilis na tumitigil, at pagkatapos ay sisabog ang isang bola ng liwanag, na winali sa isang tabi. Ang espada ay kumikinang sa paligid, tulad ng isang liwanag ng bituin, saan man ito pumunta, ang asul na pilak na damo ay nakakalat sa lahat ng dako. Dose-dosenang mga sword light ang sabay na nahulog, at dumiretso sa Tang Wulan. Ito ay hindi isang soul skill, ngunit isang sword handling technique. Gatlang M 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 gatlang M. Humingi ng buwan ng mga tiket at inirerekomendang mga tiket. Ang huling resulta ng pagpili ng aming listahan ng mga manunulat ay ang una. Salamat sa iyong mga kaibigan sa pag-book para sa iyong suporta. Mabuhay ang Tang Sect! Ikaw ang pinakamahusay, ikaw ang pinakamahusay, ginagawa ko ang pinakamahusay, haha. Sa sandaling ito, ang puso ni Tang Wulan ay puno ng pasasalamat kay Wu Changkong. Pagharap sa Star God Sword, para siyang Frostmark na nakaharap kay Wu Changkong sa simula. Sa harap ng malalakas na kasanayan sa espada, mayroon din siyang sariling paraan ng pagharap. Isang mapusyaw na gintong halo ang lumitaw sa harap ni Tang Wulan, ito ay isang asul na pilak na damo na natatakpan ng gininto ang kaliskis. Ang star power sa Star God Sword ay bumangga dito at hindi na ito nagawang durugan. At ang mga sword light na iyon, sa bilog na ito ng light golden halo, ay hinaranggan ang karamihan sa kanila, at ang iba ay hinarang din ni Tang Wulan gamit ang Golden Dragon Claws, sa wakas ay halos hindi na naharangan ang malakas na opens iba ni Ye Xinglan. Ang asul na pilak na damo na maaaring hamarang sa kapangyarihan ng bituin syempre ay mula kay Xiao Jinwang. Ang mga bilog ng gintong halo ay hindi lamang hamarang sa pag-atake, ngunit sinundan din ng liwanag ng espada. Ang unang soul ability coil ni Tang Wulan ay muling na-activate, sa pagkakataong ito sa tulong ng kaluluwa. Isang kumpol ng liwanag ng bituin ang kumapit sa gininto ang asul na pilak na damong ito na may mahusay na katumpakan, na nakakagambala sa mga kakayahan ng kaluluwa ni Tang Wulan. Kumislap ang figure ni Ye Xinglan, at nadaanan niya ang gininto ang asul na pilak na damo, at hindi na siya kalayuan sa harap ni Tang Wulan. Ang Star God Sword sa kanyang kamay ay tumusok, at dose-dosenang mga sword light ang lumitaw muli. Nakikita ko kung ano ang maaari mong i-block. Nagalit din si Ye Xinglan. Hindi niya inaasahan na sa sarili niyang lakas, napakahirap harapin ang mga kalaban na wala pang isang singsing. Ang espiritu ng kalaban ay halos kapareho sa blue-silver grass, ngunit ito ay iba ito sa blue-silver grass, dapat itong i-mutate. Ang Golden Dragon Claw ni Tang Wulan ang pinaka-naalarma sa kanya. Mula sa Golden Dragon Claw, malinaw na naramdaman niya ang napakalakas na banta. Hindi siya nang ahas na hayaan ang kanyang Star Sword na mahuli ng Golden Dragon Claw ng kalaban. Pakiramdam niya, kapag nahuli, siya ay magiging lubhang kaawa-awa. Ngunit ang kanyang Star God Sword ay napakalakas kaya sa wakas ay sinamantala niya ang pagkakataon. Ang blue-silver grass ni Tang Wulan, kabilang ang kaluluwa, ay ganap na nawala ng kakayahang lumaban. Gusto niyang makita kung ano ang ibang paraan na maaaring labanan ng lalaking ito. Hindi talaga napigilan ni Tang Wulan. Nararamdaman man niya ang direksyon kung saan lumilipad ang mga sword lights, hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis niya. Paano gawin? Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang napakahirap na pagpipilian. Anuman ang lumilipad na mga bituin na iyon, ang kanyang mga paa ay biglang sumabog, at siya ay sumugod kay Ye Xinglan ng buong tapang, habang ang gininto ang dragon ay kamakaway sa kanyang harapan, kamakaway hanggat maaari upang protektahan ang mga vitals, at kasabay ng paghawak sa dibdib ni Ye Xinglan. Sunugin ang Jade.
Si Tang Wulan ay lubos na nagtitiwala sa mapanirang kapangyarihan ng Golden Dragon Claw. Sa kanyang physical fitness, kahit nasaksakin siya ng Star God Sword, hindi siya mawawala sa kanyang combat power sa isang iglap. Sa panahong ito, lubos siyang kumpiyansa na magdulot ng matinding pinsala kay Ye Xinglan. Sinaksak ng Starlight ang mga kuko ng gintong dragon, madaling naharang, at damapo sa Tang Wulan, ngunit nagdulot ito ng madugong liwanag. Ito ay bago sumabog ang Star Divine Power. Ngunit ang mga Golden Dragon Claws ni Tang Wulan ay lumilipad na malapit kay Ye Xinglan. Isang pagkabigla ang sumili sa mga mata ni Ye Xinglan, at ang Star God Sword ay tumusok ng diretsyo, at ang dalawang Spirit Ring ay kumikinang ng sabay-sabay. Isang kumpol ng liwanag ng bituin ang unang hamarang sa harapan, at pagkatapos ay ang kalasag sa kanyang katawan. Ang liwanag ng bituin ay agad na tumama sa mga kuko ng gintong dragon, at dalawang gintong ilaw na may iba't ibang kulay ang sumabog ng sabay. Ang mga kuko ng gintong dragon ay sumara at walang pakundangan na hinawakan ng isa, at pagkatapos ay pinunit ang gininto ang maskara sa kanyang harapan. Sa kritikal na sandali, ipinakita ni Ye Xinglan ang kanyang malakas na katatagan bilang isang estudyante ng Shrek Academy. Ang kanyang maselang katawan ay biglang sumandal, at isang bakal na tulay ang umiwas sa harapan ng mga kuko ng gintong dragon. Kasabay nito, ang Star God Sword ay itinaas at tinusok sa kanang kilikili ni Tang Wulan. Humalukip-kap si Tang Wulan at tinapik ang Star God Sword. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay walang posibilidad na makatakas si Ye Xinglan. Hinawakan ni Tang Wulan ang katawan ng Star God Sword gamit ang isang kanang paa, at gumawa ng mahinang, keng, na tunog. Naramdaman lamang ni Ye Xinglan ang isang malakas na puwersa na paparating, at halos hindi niya mahawakan ng martial soul. Sa sandaling ito, isang malalim na dagandong ang hamihip sa katawan ni Tang Wulan. Nakita niya ang isang ulap ng liwanag na sumabog. Ngumuso si Tang Wulan, at ang kuko ng gintong dragon sa kanyang kamay ay biglang nawala, at ang kanyang sariling katawan ay sumabog din. Lumilipad pataas at pababa. Tumigil ka. Ang referee ay sumigaw, at nagmamadaling umakyat tulad ni Fei, niyakap si Tang Wulan, isang bola ng puting liwanag sa kanyang kamay ang lumiwanag, at tinapik si Tang Wulan mula sa mga natangay na sugat sa kanyang katawan. Nagbubuga ng dugo. Umupo din si Ye Xinglan sa lupa, nakatingin kay Tang Wulan, ang kanyang magagandang mata ay tila medyo nawala. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, sa kanyang mga kapantay, hindi siya kailanman naging napakahirap manalo. Bakit ba ang lakas ng fighting spirit nitong lalaking nasa harapan niya? At talagang malakas ang kanyang mga kuko ng dragon, hindi man lang mapipigil ang soul skills ng Star God Sword. Sa simula pa lang ay dapat na siyang lumaban, ang yabang niya ang naglagay sa kanya sa ganitong disadvantageous na sitwasyon. Okay lang ba siya? Ito ang susunod na taon ni Ye Xinglan. Si Tang Wulan sa oras na ito ay mukhang medyo trahedya. Basang-basa na ang buong katawan niya sa dugo. Kinulayan na niya ng pula ang lahat ng damit niya, parang gintong papel ang mukha, at nakapikit ang mga mata. Siya ay tila nahimatay. Sa nakaraang pakikibaka, ganap na umasa si Tang Wulan sa isang hininga. Nang hindi na mapigilan ng star power ang pagsabog, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay gumuho, at habang siya ay natama ng malakas, ang kanyang gininto ang Dragon Claws ay hindi natuloy. Kung makakatagal pa siya ng ilang segundo, baka mag-iba na ang lahat. Lumutang na si Wu Changkong sa entablado sa oras na ito, at kinuha si Tang Wulan mula sa referee. Binalot ng mahinang hamog na nagyelo ang lahat ng sugat sa katawan ni Tang Wulan. Ni hindi niya nilingon si Ye Xinglan, ngunit inalis niya si Tang Wulan. Bumaba ng stage. Halos sabay na sumugod sina Goyu at Xe kay Wu Changkong. Sa pagtingin sa kanya, na puno ng dugo, biglang itinaas ni Goyu ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang kanyang maningning na mga mata ay puno ng karahasan. Si Ye Xinglan, nakakatayo lang sa entablado, ay tusong kinilig, hindi namamalayang nakatingin sa direksyon ni Goyu. Nagtama ang mga mata ng dalawang babae sa hangin, na nagbuga ng nakakasilaw na kislap. Mabilis na gumalaw ang kanang kamay ni Wu Changkong sa katawan ni Tang Wulan. Maya-maya, sabi niya, ayos lang, nasugatan ang balat, iuuwi ko muna siya. Pagkatapos magsalita, binuhat niya si Tang Wulan at hinawakan ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Isang asol na usok ang nawala. Sa individual na laban, natalo si Tang Wulan. Tinanggal sa second round. Umalis si Wu Changkong, at hakbang-hakbang si Goyu patungo sa yugto ng kompetisyon. Sa kanyang mga mata, may 6 na uri ng kinang na bahagyang umaagos, at ang puot sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas. Maging si Xe, na nasa tabi niya, ay malinaw na nararamdaman ang nakakatakot na aura niya na parang isang bulkang sumasabog. Bumaba din si Ye Xinglan sa stage sa oras na ito, nakatingin kay Goyu, na hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa kanya, ngunit hindi siya duwag. Gusto kitang hamanin. Puno ng lamig ang boses ni Goyu. Malamig na ngumuso si Ye Xinglan, individual na laban, nilalaro ko lang ang laban na ito, gusto kong hamanin, makita ka sa laban ng koponan. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at umalis. Hahabulin sana si Goyu, ngunit pinigilan siya ni Xe,
huwag kang pabigla-bigla, Guyu, siya ay mula sa Shrek Academy. Paano ang Shrek Academy? Biglang tumalikod si Guyu at matalim na sinabi, na natakot kay Exe. Nagmamadaling binitawan siya ni Exe, at walang pakialam na sinabi, ibig kong sabihin, kailangan nating talunin sila sa patas na laro, mas may katuturan ito at mas makakatamaan siya. Kung tutusin, medyo malapit lang si Wulan ngayon. Ganun pala talaga ang lakas ng Shrek Academy. Ang puot sa mga mata ni Guyu ay unti-unting naglaho, at sa malamig ng uso, tumalikod siya at naglakad palabas. Oy, hindi pa nilalaro ang iyong individual na laban. Dali-dali siyang tinawag ni Exe. Stop fighting. Pupuntahan ko si Wulan. Iniwan ni Guyu ang mga salitang ito at tumakbo palabas sa isang pinabilis na bilis. Ang cool na pakiramdam ay napaka-komportable. Nang magising si Tang Wulan, ang nakita niya ay si Wu Zhangkong na may malamig na mukha gaya ng dati. Teacher Wu, mahinang sigaw ni Tang Wulan. Nahihirapan siyang gumalaw. Biglang nakaramdam ng matinding pananakit sa buong katawan niya na parabang hihiwalayan niya ang katawan. Lumingon sa kanya si Wu Zhangkong, wake up. You need to rest. Sinabi ni Tang Wulan, ngunit, ang laro ko. Sinabi ni Wu Zhangkong, huwag mo nang isipin ang laro, ipagpatuloy mo lang ito. Ngayon, ginawa mo ang magandang trabaho. May pagkakataon kang manalo sa larong ito. Ang kulang sa iyo ngayon ay ang kakayahang santukan. Kapag tapos ka na, ipapasa ko sa iyo. Ang natatanging pagkatuto ng isang tangsek. Natigilan si Tang Wulan, pero, hindi ba pwedeng dalawa lang ang matutunan ko? Kakapasa ko lang sa intermediate assessment. Sinabi ni Wu Zhangkong, kung ikaw ay isang third level na profesional, maaari kang matuto ng isa pa. Natakot lang ako na masyado kang mata ko parang umunguya, kaya hindi kita tinuruan. Pipiliin ko ang isa na pinakaangkop sa iyong kasalukuyang sitwasyon at ituro ito sa iyo. Una. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Wulan, gising ka na. Lumapit si Guyu na may dalang baso ng tubig. Kumuha ng straw at ilagay ito sa tasa, at ilagay ang kabilang dulo ng straw sa bibig ni Tang Wulan, dahan-dahan ang pag-inom, huwag mabulunan. Nang makita siyang puno ng pag-aalala, ngumiti si Tang Wulan at humigop ng ilang tubig para lumuwag ang straw, salamat. Kailan ngayon? Sinabi ni Guyu, pagkatapos lang ng tanghali. Nagugutom ka ba? Kukuha ako ng makakain mo. End of this chapter.